Good morning, ka-coffee! Mga kababayan nating ka-OFW, good morning po sa inyo. Si Escudero, si Francis Escudero, si Senate President Chis Escudero, matigas talaga Ang dami nang nananawagan, lumabas na sa survey mga pag-aaral na dapat immediately i-impeach na yan si Sara Duterte o magkaroon na ng trial kasi nakalagay naman sa konstitusyon natin. May mga mambabatas na sa House of Representatives ang nagsasabi na si Sara Duterte lang ang makikinabang. The more na dinidelay ang impeachment trial na yan, si Sara Duterte ang makikinabang. At sinasabi na rin ng ilang mambabatas na makukompromise yung mga ebidensya at risk yung mga ebidensya. Yung mga resource person, baka magapang yan, umatras yan, o mag-iba ng statement. Yan yung mga problema sa pagdidelay-delay ng impeachment trial na yan. Pero, itong si Senate President, talagang matigas ka, coffee. Very firm. Maghintay kayo. July 30. Sabi pa nga ng iba niya mga kaalyado Kung nangunguna kayo, edi simulan nyo na. Diba? Sinabihan si Coco Pimentel. Simulan niya na. Paano niya sisimulan? Hindi naman siya Senate President. Senador lang siya. Diba? Escudero shrugs off signature drive for impeachment trial. Wala nang effect yan. Kahit mag-signature drive pa kayo dyan, kahit ilang milyon pa yung pumirma dyan sa signature campaign ninyo, kahit mag-rally pa kayo sa EDSA, sarado na po yung isip ni Escudero. Maghintay kayo ng July 30. Yan ang kanilang proposed schedule. Again, propose pa lang yan. Posibleng tumagal pa yan. Baka umabot pa yan ka-coffee ng... Baka umabot pa yan ng October. Kasi propose pa lang July August, September, October. Naku po. Baka matapos pa isang taon Hindi pa matapos yan dahil walang sense of urgency ang nangyayari ngayon At walang pakialam Kahit ano sabihin ng taong bayan, kahit yung clamor ng taong bayan, simulan nyo na yan. Wala talaga. Fix na talaga si Escudero dyan. Maghintay kayo. July 30. Headline ng One News. Kasi pag-usapan din natin yung mga sinasabi ng mga mambabatas dyan na si Sara Duterte ang nakikinabang sa pagdidelay na ito ni Escudero. Chis shrugs off signature drive for impeachment trial. Sabi niya, no amount of signatures will amend the law nor convince me to violate it. Senate President Francis Chis Escudero said. Sa madaling sabi, kahit napakaraming pumirma pa niyan, hindi nyo mababago yung sinasabi namin na July 30 pa kami magsisimula ng trial. Sir, panindigan mo yan Paano kung magsalita ang Korte Suprema next month? Baka mabaluktot yung sinasabi niya. Kasi sa tingin ni Chis Escudero, kapag madaliin yung impeachment trial na yan, kasi naka-break daw ang session nila dyan, violation daw yan sa batas. Ano yun? Ano mas mabigat? Batas o konstitusyon? Ano sinasabi niyang bina-violate na batas? Malinaw sa konstitusyon, sabi forthwith, immediately, agad-agad. Para nga, hindi na makagawa ng kalokohan yung opisyal na yan. Kaya dapat matanggal na. Diba? Kumbaga, nagkasala ka na, gumawa na yung krimen, yung opisyal na yan, binigyan mo pa ng 5 months. So sige, gumawa ka pa ng krimen. May 5 months ka pa. Diba? Logic ba? Illogical. There's no more turning back for Senate President Francis Chis Escudero from his decision. Pero sabi niya, hindi lang naman daw siya ang nagdesisyon dyan. Majority daw po ng mga senador nag-agree doon sa kanilang proposed schedule na July 30 pa magsimula. Asaan yung listahan ng mga senador na nagsasabi, ilabas ninyo. Paano mo nasabi na majority? Diba? Para makita rin ng taong bayan, sino yung mga senador na gustong i-delay yan o patagalin pa yung impeachment trial na yan. Yes, one reason, kampanya. Ayaw ng mga senador. Kasi nangangampanya yung mga re-electionist, particularly yung mga re-electionist na yan. Hindi sila makakapagkampanya Once na mag-proceed sila sa trial There is no more turning back for Senate President Francis Chis Escudero from his decision against convening an impeachment court for Vice President Sara Duterte's trial while Congress is on recess. Even it faced with public clamor. Kahit magsusumigaw pa ang publiko, kahit buong Pilipinas na magsusumigaw, ayaw ni Escudero. Maghintay kayo. Yan ang paulit-ulit na sinasabi dyan. No amount of signatures will amend the law nor convince me to violate it by convening the impeachment court during recess and without complying with the requisite conditions precedent. Yes, naiintindihan natin yan. May mga kinakailangan i-set, may mga kinakailangan ihanda. Pero, sir naman, 5 buwan ba kailangan ihanda yan? Baka kaya ng 1 month yan.
Baka kaya ng 2 months o sige 3 months. Pero bakit 5 buwan? Ang tagal naman ng 5 buwan na yan. Escudero said on Wednesday, March 5, in reaction to a campaign by religious groups and sectoral representatives to gather 1 million signatures to pressure him into starting Duterte's impeachment trial immediately. Wala sarado na ang isip niya mismong si Presidente nga, si PBBM na nga nagsasabi mag-request lang ang Senado ng special session, igagrant niya yan. Pangit nga naman na mag-i-initiate si PBBM dyan, di lalo siyang pinag-initan ng mga DDS dyan. Sisihin pa si PBBM dyan. Sabi ni PBBM, sige mag-request kayo ng special session, kailangan sa inyo manggaling yan. Kayo mag-initiate dyan ng Senado, hindi ako. Kasi kung si PBBM na naman yan, ano naman gagawin ng mga DDS dyan? And pangit din tingnan. Kasi sinasabi niya, bagamat ang ini-insist din ni Yusek Castro, hindi pa rin nagbabago yung posisyon ng Presidente, tutol pa rin siya dyan sa impeachment. Pero pangit na si Presidente ang mag-initiate, Senado, maggawa kayo ng special session para sa trial na. Kasi parang pinanghimasukan niya ang tungkulin ng Senado dyan kasi supposedly independent yan. Pero wala walang kilos He pointed out that the impeachment process cannot be rushed to accommodate personal biases or political timelines. Ano yun? Ang tingin pala ni Escudero dyan, kung minadali yan, may mga personal biases and may mga political timelines. Ano yun? The law is not bendable and should not bow to anyone's dictate simply because of their own desire, bias, and timetable wanting to rush the impeachment proceedings against VP Sara. He stressed. Ito hindi ko siya maintindihan dyan. May bias naman talaga. Kailan pa mawawala yung bias? Bawat tao may bias. Siyempre, yung prosecutor, na-identify na nila andyan na sa articles of impeachment At may pinaghuhugutan din sila. Sa ligang batas ang pinaghuhugutan nila. Konstitusyon ang pinaghuhugutan nila. Na dapat immediately, forthwith nga agad-agad magkaroon kayo dyan ng impeachment trial. Ang problema nga, 5 buwan pa. One time, sinabi niya pa, bakit ang House of Representatives pinatagal nyo ng 2 buwan yan? Yun na nga Nagkamali na nga sila dun Susuklian mo rin ng pagkakamali. Ano yung pagkakamali? Sinuklian mo ng isang pagkakamali, hindi mo na natama yan. Diba? Sabi nila, bakit ba atat-atat kayong ma-impeach si Sara Duterte? Abay, nagkasala siya May mga ebidensya Nahukay yan ng Quadcom yung mga ebidensya na yan. Talagang dapat siyang managot. And isa pa, ito nasa Manila Bulletin. Headline ng Manila Bulletin. To oust Duterte is to prove to Pinoy that officials are accountable, sabi ng mambabatas. Kaya nga ini-impeach mo yung mataas na opisyal ng gobyerno para ipakita sa taong bayan na accountable ka. Magnakaw ka, may pananagutan ka. Kasi kung hindi mo i-impeach yan, edi pamamarisan yan. O sige, yung mga susunod na opisyal, kung magnakaw tayo, sige lang, waldasin natin yung confidential funds. Wala naman yung impeachment na yan hindi man umuusad yan Gusto mo ba ganyan na magiging mindset ng tao, ng mga matataas na opisyal? Kaya nga guarantee ng saligang batas yan Yan mga impeachable positions, presidente, vice-presidente, chief justice, ombudsman. Impeachable yung mga positions na yan kasi accountable sila. Magkamali kayo dyan, may pananagutan ka sa taong bayan at tatanggalin ka. Hindi na ipapatapos sa iyo yung termino mo. Yun ang dahilan bakit minamadali ang impeachment. Para hindi na makagawa ng krimen pa yan. Kasi 5 buwan pa binigyan mo pa sige, may access pa rin siya sa mga resources. Pwede niya pang gawin ang gusto niyang gawin. Kasi binigyan mo pa ng palugit na supposedly dapat hindi na. Ma-controlled na yan. Removing impeached Vice President Sara Duterte from office is crucial in proving to the Filipino people that public officials are being held accountable to their actions, a lawmaker said Wednesday, March 5. Correct. Kumbaga, ang taong bayan na magpupulis, ang taong bayan na magbabantay sa inyo, magmamonitor sa inyo, gumawa ka ng kalokohan, ito ang consequences. Pero kung ayaw nyo nga ma-impeach yan, pinapatagal nyo pa, Senate President Chis Escudero, wala na. Paano magiging accountable yan? Paano siya pananagutin sa kasalanang ginawa niya? La Union 1st District Representative Paulo Ortega said that Duterte's impeachment will serve as a test of
of the government's commitment to transparency and good governance amid allegations surrounding the offices use of confidential funds. Pero wala, bulag talaga eh. Ano na eh, fix na talaga si Escudero. Maghintay kayo. July 30 tayo. Propose pa lang yan, ha? His remarks came as the latest SWS survey showed that 7 out of 10 Filipinos favor candidates who champion anti-corruption measures. Yan, isang paraan yan. Mag-succeed yung mga impeachment trial kasi malaking bagay yan, malaking ibig sabihin niya kahit paano. Yung mauupo dyan sa mataas sa posisyon na yan, medyo kabahan man lang. Gumawa tayo ng mabuti dahil kapag nagnakaw tayo, mabilis tayong mai-impeach as evidence by previous happenings. Diba? As evidence by previous situations or incidents. Nangyari na eh. Diba? Pero kung ganyan na magiging president, sige lang, magnakaw lang tayo. Si Sara Duterte nga, 125 million, 11 days lang. Ano nangyari? Na-impeach ba siya? Hindi nakatakbo pa nga sa pagka-presidente. Gusto nyo ba ganyan ang iisipin ng tao? At ang matataas na opisyal? Hindi ko alam kung anong klaseng pukpok ang kinakailangan kay Chis Escudero. Korte Suprema na lang talaga yan. We cannot allow corruption to continue unchecked. If we turn a blind eye now, we are essentially telling Filipinos that integrity does not matter in leadership. Sabi ng mambabatas. And that is a dangerous precedent to set, sabi ni Ortega. The lawmaker then called out the Senate's delay in proceeding with the impeachment trial. He said it raises questions on political maneuvering and double standards in delivering justice sa pool. Kaya tuloy, pinaghihinalaan si Escudero, maka Duterte yan eh. Kasi si Sara nagbe-benefit dyan sa pagde-delay niya. Justice delayed is justice denied. Correct. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Luma na yan, pero tumutugtog pa rin yan. Yung kasabihan na yan, luma na, pero effective pa rin. Wala talaga. Ayaw gawa ng paraan. He said the members in the upper chamber must show their commitment to due process and the rule of law by allowing the impeachment trial to proceed without delay. Without delay. Ang problema, deadma si kuya mo. Deadma si House Speaker, si Senate President Chis Escudero. No amount of clamor daw ang magpapabago, ang magbebend sa batas. Sige sir ha, panindigan ninyo yan. Tingnan natin, pag nag-utos ang Korte Suprema na simulan nyo na impeachment trial nyo, mapapahiya talaga siya dyan. Yung sinasabi niya ha, fix siya eh. Nakatali na siya doon, July 30 tayo. Sige, hintayin natin. Kapag nagsalita ang Korte Suprema at pinamadali kayo dyan sa hearing ninyo, malalaman natin yan. Sige, sana matauhan si Senate President Chis Escudero. Malay mo, bukas magbago ng isip, di ba? Ang dami na magsasalita, mga senador, mga mambabatas, civic organizations, iba't ibang partido na nagsasabi. Imbestigahan na agad dyan. Mag-usad na kayo sa impeachment trial, pero wala eh. Deadma si Escudero eh. Sige, remember the name, Escudero, Chis Escudero. Kung nasa Facebook kayo, baka may gusto kayong sabihin, may mga komento kayo, reaction, opinion, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Mga nasa YouTube, Facebook, pwede nyo pong gawin yan, no? Nasa YouTube, hindi pa nakasubscribe, pasuyo na lang ka-coffee, click lang po ng subscribe, din dyan sa baba. Click nyo lang po yung subscribe and notification icon, yung bell button. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang po, baka di pa kayo naka-like sa ating Facebook page, please like and follow ka-coffee. Mga nasa TikTok, follow na lang din po. Maraming salamat sa mga sumama ka-coffee. Ayan, magkita-kita tayo sa ating susunod na videos. Paalam po sa inyo, bye-bye.